sa iyang way. Kay 2 man siya, tanawa, nakasa 2. Negative 2. That determines the magnitude. Gusto niyo 3? Gusto niyo 3? Kulihan na ito 3. Bubalihin na sa 3. See? Wala na kalindot kayo na yung apps lagi. Madali na ito discuss ba? Mamatay mo eh. Sir, saan pa sir? Hello, saan po? Grabe siya ito, mamatay yun. Hindi mo mamatay, masiro. Masiro. Sira, diyan sa 2. Okay. Ngayon, ang akong biglang 5/4, 5/2, nakita ninyo niya, wala? Wala. Of course, nakamulihan mo niya ang 5/2. 5/4, nakasala niya. What is 5/4? Sige. What is 5/4? Cek. Kami mau kasih lipat nih. Poin. Kasih dua kan desimal tadi. 79. 5/4. Atau nasa 5/2. Poin. 20. Wala. Paano mo sa round ko? 0.5/2, 3.14/2, 1 point something na 1.57. 57. Kasi natin na ito, paano naman nasa 3/4. O sa may mali sa 3/4. Sige, ito. 2.85. Okay. 2.35. Depende na, kasi sunod sa bahay. 3.5 siya. At least, is kita ito. Rules of rounding mo pa, sunod nyo. Okay. Asa mo na, David? Ito? 2.26. Try. Ay, wait lang. Hindi ko kasi ako na screen right. Yung ko screen right, hindi EX. Ang X may napindot. Okay. Okay, na. 2.36. Halfway is 2.5, diba? Yan. Wala hindi na katunga-tunga. Nakay 0.36 naman. Nakalagay namin, guys, negative ang 3.35/4. Pero saan na ginagawa itong tanawon? Ang green or ang blue? Ang blue ang tanawon, ha? So, diyan ko na magamit ninyo. Muna na namin kung na-graph na din. Kaya tanawin ninyo, as x approaches 3/4 from the left. Tanawin sa ninyo din, as x approaches 3/4 from the right. Now, just like what I have said, pag 100 na itaan na, dali itong wato, ay, dali itong wato, guys. Pumunta mo na dali ka from the left, asa ka kung trace ay. Tungkol na nanihan, tungkol na nila. Asa mo na third. Pwede man mo start din na kita, anak. Pero mo buang dahil kayo may sundan. Kaya po dito sa mga kayo
Diyan sa ano, sir, 1. Diyan natin ka, no? Tanaw nila lang ang dali. Tanaw nila ang dali. Asa mo sa kita dito? Murag dili mo lang yung nakita mo. Tama ba, guys? Yes, sir. Diba? Tanaw. Tanaw ba? Kung ako na makalang vertical line ba? Gini, oh. Diyan po ginagawa ko, no? So, asa mo na siya nag-approach din sa Y? Sige daw. Asa man siya nag-approach? Sa 1.3, sir. Somewhere sa almost negative 1 point? Sige. Negative 1.5. So, the limit of 2 cosine x as x approaches 3 pi over 4 from the left is approximately negative 1.5. Take note na, negative 1.5. Ato na sa right. Ako, ano naghihapon? No, nag-exist na no? So, kung ato na sa right, limit of 2 cosine x as x approaches 3 pi over 4 from the right is also approaching sa negative 1.5. Ano di ba mo? Pwede na kung talag nyo? Ano nangyari sa negative 1.5? Kita nyo na ha? So therefore, wala ko na muna ang mga from the left and from the right sa may implication. Therefore, the limit of 2 cosine x as x approaches 3 pi over 4 is approximately negative 1.5. Digamit ko ano yung kay di ba tayo mo kung tama ang negative 1.5. Gusto niyo may buwan ako sa value yun? Yes. Sige. Basta natin hindi na nag-goal sa negative 1.5. Wala na tayo kaya natin hindi na nag-goal sa 1.5. Okay. Wala, di mo andar. Ay, di mo andar guys. Ano ba? Hindi mo siya. Ano na yung andar na isa, no? Limit. Ay, hindi mo pwede. 2 cosine x. Infinite. Asa ka niya ang limit patulong? Wait lang. 3 pi over 4, no? 3 pi over 4. Exciting din, no? So, dapat negative 1.5. Doon niya, no? Go! Dapat, sir, Error, no? Connection ba? Wala na kapan anak esempulan pero kita din ang internet pareho ni Gio Gibra ba? Si Gio Gibra alam mo internet mo graph yun siya oh. Kaso lang ano eh problema si Gio Gibra. Ito sa lang ha, makakunik ha. Kaya kung kunik ba yan? Ay, gusto ko kunik na. Ready naman na siya magtatagyan ako. Nag-iwas mo na ako. Wala na yung kunik. Ay, hindi yung What is negative square root of 4? Negative 1.414. Approximately negative 1.5. Zoom, sir. Hindi na ako na ma-zoom, guys. Hindi na ako na ma-zoom. Simple lang. Zoom, lagi, sir. Hindi na ako na ma-zoom. Uy, tulad lang siya sa taas, oh. Tara, oh. Ay, square
Wait lang. O, at least ako lang din siya, no? Pasok ito, no? 2.36. Okay. Okay na siya. Ako lang din siya. Kita na kita ninyo, oh. O, sige. Asa ganito na lapit na area? Right. 2.5. O, nakikita na yung 2.5. Asa man si 2.36? Dati na eh. No? Sige, preso na to, ha? Na, straight na din na, no? Ay, hindi rin no? O, straight na mo muna, no? O, kala o. Kita ninyo? Nag-approximate ko mo pinaniha. Sir, pero pwede na may gamit ng approximate na kuan sa Ayaw mo mag-approximate kayo. Ako, i-illustrate na mo ko siya. Ipakita lang ako sa inyo na ba, kung ako sa transcendental ba, disod na siya. Okay. Mawali si 3 pi over 4. Yes ba? Ga-approximate ko ganyan kay graph na meron ito atong itanong-tanong. Pero na akong i-zoom para mas mula ako. Ay di ba nila siya sa negative 1.5. Pero kung na-save na natin value ba, nakuha nag-approximate ako. Karon ako igali sa simula para makuha na ko ang tinuod na answer. Ingon man siya na negative square root of 2. Nakahibalo man ko ang square root of 2 is 1.414. Oh, so negative 1.414. Huwag hindi siya kaabot sa 1.5. O nang akong gisong karon para makita ninyo na tinuod yun ay close to 1.5 na negative yun, di ba? Pero karon, if you want the exact answer, negative square root of 2. Gets ba ninyo? Yes, sir. Ano siya? Tara ko. Tara sa negative square root of 2. Equal ako, wala. Tara ko. Tara. Mauni siya ang limit ni 2 cosine x guys as x approaches 3 pi over 4. Diba? Buman. Ano na rin bro? Buman mo na lang diha. Nasabtan? Yes, sir. Ano siya? Iwan na ang isod. Kung saan mo na ito, table na naroon mo. Sige. Saan mo table na naroon? Ilan na ito dito. So, kaya paano ka na si 3 pi over 4, 2.36 lang. So, inanong mas guys, para ma-answeran ninyo ni, kung gamit yung calculator, imukuha ninyo ni siya 0.79 para mag-compute mo 2 cosine of 0.79. But make sure ang calculator ninyo Original. nasa radians na mode. Okay, sinyo? Yes. Kaya kung hindi mo mag-radians, mali ang inyong makuha ng value diha. Okay? Kung gusto ninyo maging mo mag-radians, gusto ninyo degrees, kung gusto ninyo kada si cosine pi over 4, imuuna ninyo 2 cosine of 45 degrees. Kada, pwede na, diretso. Di ko mo kinalang mga ito pag radians. Kaya degrees pa naman itong calculator. Standard. Kasi sila yung calculator na eh. Calculator. Nanawa ang letter na nasa naka-display. Kung sa'yo naman putang. Letter, sino ba? Kung sa'yo putang, J, Clara. J or D? D lang. Means degrees. Ay, degrees. Ano ba? Sa'yo may natin yung letter. Oy, naka-start man eh. Naka-regression man. Ayaw mo sa regression. Tama, wala ko nyo si regression. Hindi na masawa. Wala na si Rick. Kasi nakita niyo yung letter. Ayaw lang kayo. Wala ka rin yan. Kasi nag-change yung grip yan. Mag-change yung grip yan. Okay. Careful pa lang yung mabili ko guys. So,
Kaya once na gamit mo, nakakawin yung calculator na, kahit na mga values ng mga. So in other words, make sure your calculator is in decrease mode. In D mode. Kung di na in D mode, i-change nila ninyo. Dapat naka-D mode nila siya. Kaya mo na yung standard. Ano sa ninyo i-change na? If you are dealing with this kind of angle. No? Sige, try na to ha. Atong decrease. Decrease na nyo ha? Ayo. Decrease na niya? O sa answer sa 2 times cosine of 45 degrees. I-type lang. 2 times cosine. Isang 2 lang ito yung cosine. Cosine of 45. Pero ano na? Ha? Sige, ito ko man. Ito nag-change yung ring yan. Sige. Ito nag-change yung ring yan. Kung nag-change ka ring yan, skinin mo kung yun. 2 cosine 0.79. Kung sinansina na. Yung mga isang sempla. Okay na, 1.46. The true answer is 1.46. Okay, gano'n. I-convert na ito kung isa. I-convert na ito. Okay ba? Okay, 407. Ganun ba? Oh, 417. Halos parehas lang, di ba? O so may reason na rin sa mga iba. Eh, ganoon mo kaya mo sa prime o sa ay, so kapag ay, ganisa ba? Nag-reason na ganoon nila sa mag-equal kay background of kadere. Pero kung gusto din nyo na background of, you can use the pi over 4. You can use the pi over 4. Pag gamitan ninyo ng pi over 4, exactly 1.414 yan ang answer. Pagay mo na accurate, basta magamit ito eh. Ayaw lang eh. Ayaw lang ni gamitan, kaya round off na muna. Kung pili nyo gamitin, ayaw mo na accurate.
So, you should know how to use your calculator para di mo mapinahan na ang 5 divided by 4. So, tama yung bibuhat niya, 5 Pero I'm just going to show na ay kailan yun kayo decimal beta. Kaya tanawa mo din ang system ko. Tama rin mo nakita niya na 5. Sige daw, ano mo nakita 5. That is why I need to convert 5 over 4. Ako ng reason na convert na decimal. Kaya kining x and y axis, this is in radians or basta pure number yung nakikita sa x and y, naka-radians na sila guys. Kaya ang tinuod nga trigonometric na x and y axis na ay only tinuod na x and y axis where x is actually in decrease. And then of course, ang y we have, sama ng y we rin, real number din na siya. No? Real number na siya. Hindi na siya in decrease, number din na siya. So, kung sama ng sine at cosine, ang sine at cosine na ang range na is negative 1 to positive 1. Again, depende sa kuwan ha. Depende sa magnitude. So, kung ako isulat cosine of x, ang range na is the interval from minus 1 to positive 1. Pero kung saan ang given ng problem, 2 cosine x, ang range na is negative 2 to positive 2. Ikakilaw ninyo, o, di ba? O, muna siya, depende niya on. Pero kung standard ng trigonometric function, sine, cosine, ang range na negative 1 to 1 na siya. O lang na ang wave na hindi na mula pa sa 1 guys, hindi ko na maubos sa negative 1. Kuha ninyo? Kuha na? So, yun na lang importante ang gawin ang range na discussion sa algebra. No? Kaya naman ninyo makita na kung sa may pwede na value sa x, kung sa pwede na value sa y. Oh. So, sa parabola, kawan nyo ang parabola guys. Oh, parabola. This is the vertex. Ang domain sa parabola is the set of real numbers. No question about it. You can use all values of x. Pwede nyo gamitin na sabi na ninyo, wala yung bawal nila. Pero pagkabot sa range, kung saan may nagamit ng mga value. Sige daw. Pag mayroon ay na-domain, it refers to the x. Pag mayroon sa range, it refers to the value sa y. Sige, nanawa lang ninyo, sinagamit ng value sa y. Hindi nyo masagtan, wala may value nito rin, no? Sige, HK na lang na, general. HK. Sige. Kung sa may range anang parabola. Ang nagamit ani guys, sugod ra diri paano sa taas. Gets ninyo? Yes. Walay curve na nasa ubos. O na ang range ani close interval from K going to positive infinity. Or in interval form, your y is greater than or equal to A. Gets ninyo? O tayo na, domain and range. Yan, gusto niyo lumaga na ito, domain and range na itong discussion? No? Yes, sir. Nasa siya, no? Yes, sir. Kung sabi na natin ang domain and range, guys, no? Dahil na siya, domain. Kaya okay. Ano yung ganiha ang technique sa trigonometry ito? Kita ko sa okay, so talaga sa klase. So I'm just showing you kung sa kalisod ang mga transcendental. No?
So, dapat, kaya pala ito kung si technique, na dili na mag-manual. Pero at least you have an idea kung sa'yo pasabot sa pagpangita sa limit. So, maybe we can find a way na dili kinahanglan mag-tabulate ani. We will find a way. So, ato may i-discuss sa kung sa'yo mag-manual. So, pinisita, mga algebraic mo kung dito. Mga algebraic ko na, tili, piecewise. Okay, kalau terus piecewise. So, ang kita sa, nagkaroon ng definition guys, no? This is the formal definition of, this is the formal definition of the limit of a function. Katong ginagawa natin sa una, or more on investigative way of determining the limit of a function. Kaya testing na ba? Kaya sa mga values, compute na, tayo graph, kung ikan mo sa graph, ako ni padulong. Ako ni no? Sunod na ka. Pero, informal way of defining it. Ano siya, no? Okay. So this is the formal way of defining the limit of a function. Long term na. Okay, i-share mo no. Ako sa inyo ganyan, i-correction na ako kay diretso, no? Pero tanawan ni siya. I-evaluate ka rin ninyo eh. Hindi niyo mag 0 over 0. 0 over 0 na ito. Sorry, 0 over 0 na ito. Kaya x minus 2 na rin yung boss, no? Approach is 0 over 0 na ito. So, kapag din nila guys, simplify ka rin siya. Okay, parang diretso, no? Diretso lang siya ang answer pa. Anyway, ang point niya, ang meaning sa limit. Nangita na anong value sa negative 5. Yung sa lang makita, muna yung nabuhat na ito last time. So, karon, we are now towards discussing the different theorems. Ano lang na sa mga theorems? Wala rin ang gini. Mas mag-i-illustration. Illustration 3. Illustration 3. Wala na. Tama pa rin dito sa illustration na ito. So, ayan na lang na. Muna yung iyon sa inyo. Pag mo yung ka as x approaches a, it doesn't mean na ang x equal din sa a. Kanawan ng rewards niya. Defining the limit of a function, consider the values close to a, but not equal to a. No? So, the same thing happens with the y. The limit of the function, y. Close value, kung asa nakakulong si y. And then, we have from the left and from the right, ang remarks 3. This is the one-sided limit. You look at the values of y as x approaches from the left. You look at also the values of y as x approaches from the right. Okay. Okay na nakabot sa graph, inasundan na kung asa ng curve. Kung from the left ka, dito ka sa left side ng tanaw. Kung from the right ka, dito ka sa right side ng curve of the tracing. Okay, of course, tabulate, remind that we've done that already. So, dito na sa okay? Theorem 1. Mga shortcut na ni guys. Mga shortcut na ni. Hindi lang mo table na ni. O sabi mo na ng theorem guys. Isulti lang nila ang uniqueness sa limit. So, kung makita ka rin ang limit, isa lang gina ang pwedeng value. Pero kung saan isulti niya din ito, naka-limit sa f of x. Hindi. Ingon siya na ang limit daw sa f of x equal sa L1. Pagkaya rin ha, equal na sa L1. Now, the same limit, alawar mo na siya,
Tanawan na siya kini. Di ba pareho? Pero kini equal sa L sub 2. Kung sa may implication na by uniqueness, dapat i-equal na sila buha. No? Kung na yung pasama ka ng unique na value sa limit, di ka pwede nga pareho na yung problem resolve. Ini, dahil ang answer, no. They should be equal. Kung na yung pasama ka ng uniqueness. Okay? That's the first unit. Second, the limit of a constant is itself. Oh, pasama ka na. Kung na yung pasama ka ng limit of a constant. Sa kaya constant sa math? Number, sir. Sa kaya constant sa math? Kung yung kaya constant, number na yun? Oh, real number, hindi siya. Wala ko yung makita na kauban na variable ng x. Function na lang quiz ko na, no? So, dapat x na variable ang kauban sa constant, no? Sa number lang na pure. So, kung yung talaga theorem 2 states na the limit of a constant is itself, wala ko yung nakita na x, no? So, a specific example na daray. O sa may limit na ng 6. As x approaches to 4. According sa theorem, equal sa 6 na. Bahala pag-uunsan ni diri guys. Di naka-affect. Ano man? Wala may x. Wala mo may pulihan ano eh. Wala yung x oh. Pero kung 6x na, limit. Answer ang 6. Sige, kung 6x, so sa'yo answer. Abang din. 24 ang answer kung 6x. Pero kahit na problema, dili sa number ng good na pure. Dalawang answer ko. 6, di ba? Okay, next. Kapag lang ispos ka sa po. Kapag yung negative 143. Negative 143. Bahala kung saan mo ng x. Negative 143 lang yung ang answer na na. Diba? So sa unang panahon, binasulat ka na sa teacher. Baron, ako na lang nang i-scroll. Di ba? Wala na ko yung round. I-scroll na lang ako. Ano na? Sige, pas-pas mo muna x. Picture. Next. Theorem 3. What's the theorem 3? Ang theorem 3, this now involves a constant together with a variable. Wala na siya na. Actually, kay x lang yun na iba. No, ang theorem 3, x pa lang. Ang nagawa na yung constant at variable sa theorem 4 na siya. Hindi purely x lang eh. So, also may limit kung x lang ang naa. Kung unsa ang naa rin more ang kulay answer. Kaya i-substitute na ba yan ang naa, di ba? Pag nag-ibang may nag-limit, i-substitute naman. Wala. So, kasi answer na yun. O, sige, kita ninyo. Kaya paano mo na ito, no? Wala yung pasanap yun. Shortcut na ni guys. Hindi siya multiple rin. Wala multiple na. Tanaw ninyo from the left to 5. Tanaw ninyo from the left to from the right to 5. Wala na. Seconds na lang. Answer na. No? Hindi ko na po kailangan i-graph guys. Hindi kailangan i-graph. Hindi kailangan i-graph. Dalawa lang siya po 5. Example ko. Negatiban na. Ay, sa'yo. Oo, nanilimit. Tapos tila sa'yo naman ay kaya. Ano? Sa whole semester na si The report. What are we doing? Nanay constant together with the variable. Cx. Cx. Mayroon pa. Pero general dito C times a function in terms of x. Kaya pwede mo doon ang second mo na ano.
constant dahil na-apply function na 2x plus 1. Yan na ba? Pwede lang sila ito na. Pero ang pinakasimple yan ito na yung constant followed by x. Or constant, hindi po pwede mo kapag para isa. Hindi lang pa ang mahal. Hindi lang po bukso. Isusunod kayo. O baka kapag si x lang sa si x lang sa talo. Si x lang sa talo. So, sa iyo yung pasabot. Pwede daw bulagon. Kung naay constant, pwede bulagon. Pasabot, kung naatay limit sa 2x, as x approaches a, pwede daw ninyo igawas si constant. Imilin lang si x. As x approaches a. Dili siya Ano yung ma-negative. pasabot sa theorem? Pwede na ninyo igawas. Dili siya ma-negative, sir. Kaya nasira na ninyo. O sa may sulti sa theorem na 3. A man lang siya. Therefore, ang answer na 2A. Ano na lang siya kasimple? Parang specific example. Dili siya ma-negative. Dili siya ma-negative. Dili na sa specific example. 2x mo yung example. 2x. Pero ang x niya approaches 1. Siya answer. Equal mo. 2 is the answer. No, parang bulan yung constant. Two times 1 na. Dali na. So, sige, kakakapit na tayo sa Imply mo tayo. Ay, sorry. Ay, hindi na mo answer. Tara na yan. Dali ka. Sunod siya. Mas ba? Di mo mo eh. Negative 5. Di ba? Negative 5. Yun na kasi. Negative 5. This is now involved plus and minus. In other words, dili lang isa. Dili lang 2x. Nanay, 3x. Ano ba? 2x plus 3x. Ano ba? Ano? F of x plus or minus 3x. Pwede mo po siya 5x minus x. Pwede mo po yung no? So, kasi mo ito. Bulag-bulag mo na. Bulag-bulag mo na. Bulag-bulag niya, Bulag-bulag niya ang duha. Or ko na ipagod-transit. Pero kung tinutol na ginagawa so, pwede na ko na diretso substitute. Naman example, 2x plus 5. Ano may answer na? Pwede ninyo bulagon. Pagkitaon ninyo ang limit ng 2x, pagkitaon ninyo ang limit ng 5. So, ang limit ng 2x, katulad yung resulto, 4. 4. Katulad constant ng x. Yan also ang limit ng 5. Katulad ng limit ng constant. Theorem 2 itong limit ng constant. Whatever the constant is, 4 will be answer. So, limit of 5 as x approaches to 2, 5 will be a 4. So, magulang na siya. Ikulang na niya. Ano niya? Ikulang na niya. Ini siya, this is theorem 4. Ini siya, theorem 2. Ito na yung iba. Pero kapag pansilo na niya, nawala ko na 2 times 2 plus 5 equals 9. Mukhang bihapon. Pwede na ito bihapon na. Oo. 9 bihapon na ng 0. Pwede na ito. Pero ipakita lang duli ang function pa kung sa mga klaseng function. Ano? Swerte lang po. Kaya bihata sa inyo 2x plus 5. Tawag na kakatapos ito na niya. Ayaw, sir. 2x squared plus 5 then minus x to the 4th minus 3x cubed. Sige, ano na lang. Ay, na limit as x approaches 1. Sige, go.
Pwede na po na ninyo diretso yung gihapon. No? Pwede na po na diretso. Kung diretso na ninyo, substitute ng 1. Kung siya answer sa first, 7. Kung siya answer please B class. Negative 2. So, 7 minus 2. Siya answer. Mali. Ano mas malayo hindi itong tagsa-tagsa o no? Tanawa na nangamali ka mo. Kaya kung tagsa-tagsa o na, pakitawan ninyo ang limit sa 2x squared plus 5 as x approaches 1. I-minus ninyo sa answer sa limit sa x to the 4th minus 3x to the 4th as x approaches to 1. O so may answer ang limit sa akin. Equal po 7. So may answer ang negative 2. Mas kita ninyo direct ako, no? So what's the answer? 9. Pero kanawa kung sige, dahil ako, idirekso ninyo sa dito. Nakabalang na. Nakabalang na mo. Kaya minus pa yan. Hindi ko madawa to. Kung hindi mo careful. That's the purpose of the theorem, guys. Kaya mas mo nga, pagkakatag mag-theorem, pwede rin na idireksoon. The purpose of the theorem, kung complicated ang function. Kaya mo yata sa inyo, ito na complicated. So, pagka-complicated na algebraic naman. Hindi mo na siya resolve. So, the important thing is, you know that you can split them. Pwede ninyo ako i-resolve na kayo gumanon. Ano ba? Wala yung point aning theorem. Resolve na kayo i-compute aning gumanon ako. Ako sa limuna ako ng isa. Pagkabunan, resolve ko lang ako ng isa. Ano ba? Ano yung purpose sa theorem, guys? Gets ba ninyo? Okay. Magkala siya, pwede na po na diretsuhan. Like what I have said, pwede na po na ninyo diretsuhan. Kaya simple po man tayo. 3 minus 7 times 5 po na. 32, mali. Negative 32. So, ano ba? Pero kung i-apply na ito ang theorem, wala po niya. Isolve niya si limit of 3. Ang answer na, ito may answer na pag-isolve niya. 3 lang. Kaya constant man, then isolve ko na niya ang limit ani. So may limit ani, 35. But of course, i-take note ninyo kung saan operation sa bunga. Minus. Una, ang answer na, hindi ka 32 yung kihapon. O, diba? Ano na siya? O, negative 32. Depende sa function. Theorem 6. So may masagot sa Theorem 6. Ang Theorem 5, addition, subtraction. Hindi, multiplication. Pwede na daw yapon bulag-bulagon. So, ang f of x times g of x, pwede nyo pakita ang limit sa f of x. Pakita ko ninyo ang limit sa g of x. Kung sino yung answer na, i-multiply. Pero kung gusto mo diretso, ako yung problema. Pwede pa diretso. Hindi ka rin dali. Kung diretso ko lang ninyo, mas may answer na. Isang-sityo na ko ninyo may gusto ko. May answer. Mali yapon. Negative 16 ang answer na ako. Okay, ano man? 4 times negative 2. Alam ko na ako? Kung inyo diretsoon. Pero kung hindi ninyo diretsoon, pwede nyo gawin itong si Theorem 6. Bawod sa ninyo ang limit nito, bawod sa ninyo ang limit ng x. Wala yung ibuhat niya diretso. Ikuha niya ang limit nito. Ikuha po niya ang limit niya for x. Kung sa may answer na nila ito, i-multiply na lang niya. So may limit sa 2. 2. Sa limit sa 4x. Negative 8. I-multiply niyo po si 2 and negative 8. The answer is negative 16. Gets ninyo? Ano ka? Apa? May example o? Anak? 15. Pero kung algebra, ako buka mo na eh. Kaya paano mo sisunod na? 0.
15x squared. Yes, sir. Kung gamitin Well, ninyo man, ng sir. algebra, 15x squared na lang. Yes, sir. Well, Ngayon, multiply pa, substitute sir. ninyo si 1. 15 times 1 squared. 15 nga yung answer, di ba? Daghang pamahagi, guys. No? Pwede ninyo gamitin ang algebra, i-multiply ang expression, kaya ninyo i-evaluate ang limit. Pwede po, kadilis mo i-evaluate sa limit. O, hindi lang. Ako sa i-result. Di ba? Oh, unit 7. What do you think sa unit 7? Ocean. Wala. Kaya nag-multiply ko ito niya. Division na po. Sunod. Division na po. Oh. So, pwede ninyo. Unahon ng taas. Kaya yung lalo. Kaya quotient pa na siya. Dahil na sa taas, no? F of x over g of x. Diba? Oh. So, ilang pula ko nung ginagawa. So, sabi na yung example. Pero kinahanglan nila, ang limit ni g of x should not be equal to 0. O na pagkaya ninyo. Kaya kung mapunta na point na ang limit sa g of x is equal to 0, na ay additional theorem na ito i-discuss. Wala pa na dire. Wala pa na dire. No? Discussion natin na siya sa mga infinite limits. Okay, what is over 0, guys? What is over 0? Limit niya mag-exist, pero there is 0. What do you think is ang answer ani? Undefined. Also may ginagamit sa limits na undefined. Huwag ka na ito n over 0. Also may ginagamit na symbol. Infinity. O na ang ninyo nga. Pinahanglan ang limit na hindi yun ma-zero. Kaya once ma-zero na, mag-discuss ako theorems where the limit involves infinity. O, di ba? Hindi ko pa nasunahan. So, dire, wala din na zero ang limit sa involves. O, bayo na, o, may limit na na. Pwede ko ako nito ang limit sa taas. Then, bawal sa dito limit sa post. Ayun lang. I discourage you guys to make your answer in decimal form. Just leave it as fraction. You know which of them is more accurate? The fraction is the accurate. Ano man? True value wala. Pero kung i-decimal ninyo, dahil nakita mo na ground off mo, kaya ang yung answer niya, you are now cutting the true value. So, hindi na natin kung i-decimal ninyo. Unless, 1/2, imuon ninyo 0.5, pareho mo na tinuon. Pero what if ang answer is 1/3? So, sabi may naman na, 0.333333. Now, may karong i-cut ninyo sa 0.33 lang. Na error. Gets ninyo? So, in other words, if the answer is fraction, just leave it as fraction, but make sure to, kung fraction yung answer, kung sa may kailangan i-secure ninyo, na it is in the lowest term or simplest form. Hindi po mo pwede mag-answer mo, 2/6. Hindi po na pwede. Dapat, 1/3. Okay. So, this is just simply 12/5. Tama? You leave it as 12/5. Tama? 12/5. Kaya mas accurate ng fraction. Ayaw nyo yung decimal, ha? Ano na? Ini. Yan siya na. Negative 22. Sige. Negative 12 over negative 22. Do you think that's the final answer? Yes, sir. Okay. Oh, so final answer is 2. Negative 6 over negative 11. Final answer natin eh.
Bigyan ko ng final answer. 6 over 11. Final answer na kila. Final answer na. Ang shortcut anak guys, sa algebra, pwede naman ninyo i-cancel. So, kasi answer ka ron. Limit ba constant na lang? No? Pwede na sa line mo. Ay, nga nung nag-present ka man ng mga theorem na maura mo na yung makancel mo nila. Naubi ka ron, lahi ang function sa taas, lahi ang function sa ilalim. Complicated function sa pagkakuibutan niya. Ako may makancel? Depende. Wala yung makancel, saan mo na ron? Wala na. That's the purpose of the theorem. I-ignore lang mo ba? Just in case, hindi kaya i-mag-reach on, you can take the limit of the numerator, take the limit of the denominator, and divide the rest. Okay, let's? 6 over 11 na, Dati na, dati. Narapay na answer niya. Theoretic. Saan ang theoretic? Exponent na po nag-iiskutan. Without ganihan, I'm trying to give you another example aside from 2x. I'm trying to give you 5x cubed. Katabi daw na ay constant and variable. Hindi ko kakakagani. Kaya naman, huwag mo magkalabis ka sa exponent. So, karon, na may exponent nito, pwede na. Napasabot na lang, kung saan ang exponent, kung sa answer, i-raise na po sa exponent. Nakita na lang, x squared. So, may answer na. Pwede-pwede ninyo ang x of 12 na po. Ay, naka-raise man ang x sa 2, ang 12, i-raise mo ninyo sa 2. Ano yung masabot, guys, no? Ano yung masabot? Ako ninyo ang x, tayo i-raise sa power 2. Ano ba? O then, ang answer na 12 naman, no? Kung sa galing ng theorem na rin, ang limit of x, theorem 3 na siya, theorem 3, mali. Theorem 3 man na siya. Kung sa ang x, dira, ora ni answer, o ng 12. Yan, kaya naka-raise ng power man, o na karon i-apply ninyo. Kung naka-raise ng power 2 ang function, i-raise na po ninyo ang limit sa squared code. O naka-answer namin is 1/4. Pero kung gusto ninyo diretso ko, pwede na po na 12 squared diretso. Diba? Kaya ikon lang ko basta limit, substitute. 12 squared, 144. Wala na po nilagay ng theorem 3. No? I did not pass through theorem 3 anymore. Sige. Another problem. Salah si 144. Another problem. Ano? Kan nakakapay ng function. Muna gamit sa kuwan, guys. Muna gamit sa theorem yun. No? Ako yung nalugit, sulit ako. Sige, o salamat sa mga namin. Negative 3,372. Negative 300,000. 3,000. 3,000. Mali. Ayaw mo kayo upuan, isiwan. Fraction lang. Pwede na. Avoid, isiwan na answer guys ha. Avoid, isiwan. So, say answer yun. 3,000, sabi ko? 3,800. One over. This is equal to 1 over 3,000. 375 na? Yes, sir. Okay, correct. Okay, ano man? Sabi may tabo na. 3 times 5 raised to minus 3, no? What is 3 times 5? 15 raised to minus 3. Dahil pa na guys sa 15 cube, they are not the same. No?
Kaya wala ingon nga ang 15 raised to negative 3, imo na mo 15 times 15 times 15. That is wrong. Negative yan na. Pero pinili 15 times 15 times 15 is correct. Gets ninyo? So, buhat ko na yan imuhon sa inyong positive na. Masama yung positive. 1 over 15 cube na na. No? Kaya ang ingon man ko dito, to make the exponent positive, kung nakasa sa numerator, ibalhin lang siya sa denominator. Kung nakasa sa denominator, ma-positive siya, ibalhin siya sa taas. O na shortcut. No? Kita. If I have x raised to minus 7, bawal mo na sa math. Sa algebra, isulti na. You cannot have a final answer with a negative exponent. So what should be the final answer? 1 over x to the 7. Gets niyo ha? Karon, ako di yun ani. 1 over x to the negative 5. What's the final answer? 1 over 1. 1 over 1. X raised to 5. Lagi kaya akong shortcut lagi guys. Ito natin naman muna siya. Kung naka siya sa taas, ibalhin lang sa ubos. Kung naka siya sa ubos, ibalhin lang sa taas. Positive na. Shortcut na akong ituro sa inyo. Pero ang concept yun, kaingon siya na x to the negative n is equal to sa 1 over x to the n. Una, kung inyo nang sunod, taas-taas na siya. X to the minus 7 will be equal to 1 over x to the 7. Wala problema, no? Pero pagkabot sa x to the minus 1 over x to the minus 5, mahimot na siya 1 over x to the 5 based sa definition. E mo na yung definition. Malimong pa mo, anak. Complex na yan eh. No, tinakailan ko sila nga. Ano, ganyan eh. Oh. Pero ang tinuha na lang, mahimo na siya 1 divided by 1 over x to the 5th. Una, ay division of fraction sa may isote. Imo na rin i-reciprocal. Then yung posito multiplication. So 1 times x to the 5th over 1. O kasi may answer na lang. Kung fraction, numerator times numerator, denominator times denominator. X to the 5th over 1. Nakakas na tayo. No? Pwede nakasap. Hindi mo na balihon. Kung 100 so, ay pagbalihon na lang. O, di ba? Kung na sa mga klase.